Nandito naman tayo ngayon. Ituturo ko ngayon ang washing machine kung paano mag troubleshoot. Easy cord, timer, tsaka capacitor, tsaka yung motor. Pang-lima itong fuse. Pang-limang fuse, unahin natin unahin natin yung easy cord. Unahin natin to i-check kung may putol ba siya o buo pa. So pangalawa nito, doon tayo sa timer switch, forward reverse. Pangatlo, check natin yung capacitor. Pang-apat, yung wash motor natin. So isa na natin. So ito na lang siguro yung analog natin. X1 tayo with buzzer. X1 tayo. X1. Itong test probe natin, negative, positive probe. Ibig sabihin, buo yung ano natin, tester. Ang pag-check nitong easy cord natin, simple lang naman yung line 1 tsaka line 2. Ibig sabihin, kahit mag-check tayo ganito lang, diretso natin dito, tapos sa dulo, bawat dulo niya check natin. Unang linya, ibig sabihin ang either or line 1 or line 2, ibig sabihin buo. So dito tayo sa fuse diretso, kasi itong fuse na to, papunta ito ng timer switch sa ating wash motor. So ibig sabihin, kahit line 2 natin to, i-check natin to kung buo pa. Yan, ibig sabihin walang putol itong AC cord natin. So next step, pangalawa, so dito naman tayo sa timer switch. Paano natin malaman dito kung saan yung common, or line 1 or line 2? Kasi itong dalawa na ito, kasi wash motor, ibig sabihin itong linyang dalawa ito, reverse or forward. So hanapin saan itong common, ibig sabihin line 2. Okay, so bago natin i-check natin dito sa tester, kailangan natin i-switch natin yung timer nya para malaman natin kung saan yung line 2 or common. Okay, switch natin. Ito ngayon, pumalit siya dito. Ibig sabihin, ito yung common natin. Kasi pag itong dalawa itong unahin natin, hindi ano yan, nandito yung isa, kasi ito yung common. Ayan, isa lang to. Ibig sabihin, isa lang ito, walang kumbaga, hindi na to magpapalit, isang line lang. So kahit ito, ganun din. Dito lang mag-ano yan, kasi ito yung line 2 natin.
Ibig sabihin, ito yung source natin galing ng supply. So, tingnan natin. Yan. Tapusin natin. Lumilipat siya. Pang, dito siya, oh. Tapos lumipat naman siya dito. Ayan, dito na naman siya, oh. Tapos lumipat naman din siya dito. Ibig sabihin, ito yung source natin. Ito yung line 2. Ito yung line 2 sa switch, sa fuse. O, nandito siya, oh. O, lumipat siya dito. Dito siya, oh. O, lumipat naman siya. Dito naman siya ulit. Forward reverse. O, lumipat naman siya. Dito naman sa isang linya. Ibig sabihin, good yung timer switch natin sa wash motor. Pangatlo natin i-check itong kapasitor. Ito yung kapasitor ng wash motor natin. 9 microfarad. 9 microfarad. 9 UF. 9. Tapos ngayon i-check natin kung buo ba ito, hindi. Ma-check natin to sa tester. Ngayon i-check natin tong kapasitor na to. 9 microfarad. Titis natin to kung good or defective. So titis natin. Mag-range tayo ng 200k ohms. So ang test probe natin, kasi pag kapasitor natin i-check, kailangan pabilisan yung mata nito kung good yung kapasitor. Ibig sabihin, mabilis siya mag-zero. Ito, check natin. Negative, positive, okay. So no reading siya, 0. Baliktad ulit, dito yung negative, positive, kabilaan. So ganun din, 0 resistance. Ibig sabihin buo yung kapasitor natin. Pang-apat, ang i-check natin yung motor. Ngayon, andito tayo sa wash motor. I-check natin yung resistance niya, kung saan yung common natin magiging common. So ganun din sa previous videos ko, susukatin natin yung resistance bawat kulay nating ng ating tatlong wire para malaman natin kung saan tong common at saan yung kapasitor. So magsisimula tayo dito sa red and yellow. So nagkaka-settings na tayo sa Toki.
unang gawin natin, mag-resistance tayo sa red and yellow. Red and yellow. Red and yellow. Red and yellow. Meron tayong na-reading ditong resistance 72 ohms sa red yellow. Second, red blue. Mayroon tayo nakukuhang 36 ohms. Sa red blue. 36 ohms. Last, blue, yellow. Mayroon tayo nakukuhang, mayroon tayo nare-reading ng resistance 36 ohms. 36 ohms. Dito na natin nakukuha mga resistance bawat kulay ng ating wire. Una, ibig sabihin ang mataas dito is red and yellow. So red and blue tsaka blue and yellow, ibig sabihin pareha sila. So ito yung magiging natin common. Ang common natin dito, red and yellow, sa tatlong wire, ibig sabihin, saan yung wala doon tayo kumuha ng common. Red and yellow, so tatlo ito, ang wala dito is blue. So, blue yung common. Blue ang magiging common natin. So ang capacitor natin is red and yellow. Dito tayo sa red and yellow sa capacitor. So diretso na natin to. Itatap natin to kahit baliktaran ito. Kahit baliktaran yan, okay lang. Kasi non-polarized ito. Dito katulad sa iba na polarized, ibig sabihin may negative dito, sa tapat niya may positive. Ibig sabihin polarized yun. Ito non-polar. So kabit na natin to, tap natin to, kahit baliktaran ito, pwede. So, kabit natin. Ito yung magiging niya. Magiging setting niya. Ito yung blue, ito yung common. Ibig sabihin, dito siya
dito siya sa line 1 siya kukuha dito sa ano natin, sa AC cord. Ito yung AC cord natin. I-check natin to kanina, ibuo. So tatap natin tong line 1. Ito yung line 1 natin, blue, galing ng source. Line 1, tap natin sa common ng ating wash motor. Tap natin dito. Next step, sa capacitor, sa timer tayo. So ang timer natin, sa pag-setting natin kanina, ang pag-setting natin kanina sa timer, ito yung brown, yung line 2. Ito yung dalawa, capacitor. So magtatap tayo dito, kahit saan ito, kasi forward reverse okay lang. So dito tayo, isang linya sa capacitor. Ito, isang linya sa capacitor. Dito tayo rematap. Tapos ang huli natin ay itong magiging line 2. Ang line 2 natin galing ng source, dumaan dito sa fuse, 10 amperes. Fuse papuntang timer switch ng ating wash motor. Ito yung sa supply natin doon sa timer switch. Dito tayo mag-tap. Ganito lahat maging setting niya. Una, AC cord natin. So line 1 papuntang supply, papuntang sa motor niya. Sa line 2, fuse papuntang timer. Ito yung forward reverse niya, papunta ng forward reverse. Yan. Yan ang magiging wiring natin dito sa ating wash motor. So lagyan natin ng electrical tape para safety ang lahat.
ibig sabihin, ganito na yung wiring natin. AC cord line 1 is blue puntang motor na yan. So line 2 fuse papuntang timer. Ito yung galing ng timer, dalawa reverse at forward. So dito yung reverse and forward niya sa motor. Okay, ngayon i-check natin actual natin panda rin para malaman ng lahat kung tama yung wirings natin. So ngayon actual na panda rin natin ang ating wirings ng ating motor. So plug in natin, tapos on natin. Yan, medyo ngayon, subukan natin to. Ito, nilagyan ko na tubig para i-try natin. Yung mga damit ko na yan. Yan, ito pa natin. Plug in. On. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers at subscribers. Thank you so much. God bless you all. Bye bye.